charcoal. Okay din talagang mamili dito pagka, ayun, Black Friday, even pagka after ng bagong usual, ako yung nagtatagal. So, ayan yung mga pinagpipilian ko. Napili ko itong color. And you know what guys, yung napili niya sa mga nag-apply, ayun, ay Hi guys! Today ay talagang summer na dito sa aming city, sa Edmonton City, Alberta, Canada. Kung bago po kayo sa aming channel, please feel free to subscribe to our channel. Pinag-uusapan po natin dito ang mga buhay-buhay sa Canada, mga topics about immigration, work permit, visitor's visa, and student permit. Meron din po kami mga playlist. Feel free to visit those videos. Ito po ay Sabado dito sa Edmonton. And ang agenda po namin ay bumili ng sapatos dahil sa pa-summer na. And may mga kids po kami. And talagang napakabilis ng paglaki ng kanilang mga paa at kailangan nila ng bagong sapatos. So pupunta po kami sa Nike. At ang store location ay yung nasa South Common. Pero dahil sa tanghalian na, naisip muna namin na dumaan sa isang restaurant na talagang gustong-gusto ko na rin matry. Ito po ay ang Nando's Chicken. So, si Mang Nando. Para siyang peri-peri chicken, charcoal. Naiyak yung bata sa kabilang table. Nung ni-research ko lang, yung Nando's ay born in South Africa, tapos blended siya ng Portuguese and British culture. Tapos ang una nilang sinerve itong garlic bread, and okay din. Talagang siguro gutom na lang din kami. Siguro after 15 minutes, ayan, dumating na yung mga order namin. And then, after namin kumain, ayan, dumiretso na kami dito sa Nike store. So, ayan, sa mga kids, talagang ang bilis lang magsilakihan ng mga paa. Eh, tingnan natin tong bag. Sayang nga at hindi pa kami umabot sa sale, pero malayo-layo pa kasi yun. Pero may mga selected shoes na on sale. Ayan, ito yung mga part na mga naka-sale din, yung mga shoes. Okay din talagang mamili dito pagka, ayun, Black Friday, even pagka after ng bagong taon or pagkatapos ng bagong taon, nagki-clearance sale din sila. Ayan, sa mga mahilig kay Jordan. And advisable din na kumuha ka ng ganitong manipis na socks para pagka itatry mo yung shoes, ayun, mailalagay mo siya sa paa mo para hindi siya directly yun nakatouch sa sapatos for sanitation purposes. Tapos itatapon na siya. I-mute muna natin kasi baka makopyright tayo.
Naghahanap din ako ng shoes para sa akin. I'm looking for something na color white or kasi ang meron ako something black. So, different color sana. Observe ko parang talagang maraming tao dito every time na pumupunta ako. Lagi at laging merong mga tao. Kapag ka Black Friday naman, medyo madami-dami ding tao. Ewan ko lang pero dito sa South Common, mabilis lang din yung transition. Hindi naman siya long lines, pero tingin ko sa mga big malls meron. Ang dami kong nagugustuhan in fairness. So, ayan. Ayan ang mga prices and then yung mga nasa likuran na boxes, andun yung mga sizes. Ako naman so far, ito yung mga pinagpipilian ko. Ayan, tong white, tsaka itong hawak ko kanina. Tapos yon yung isang color na parang may pagka-ube. Ayan. Pero ang napupusuan ko itong puti eh. So, tiningnan ko sa mirror. Yun, maganda siya sa jeans. Tapos nakapili na sila and as usual, ako yung nagtatagal. So, ayan yung mga pinagpipilian ko. Napili ko itong color white na lang na may orange na check. Yan. Hi guys, today is Friday, 9:30 p.m. So, share ko lang kung sino yung nakakuha ng aming apartment. Na-share ko na kung paano kami nag-start maglipat, tsaka mag-ready ng apartment para sa mga viewers or viewing ng aming landlord. Nakakapagod din talaga na mag-ready para sa viewing kasi nga talagang nagliligpit kami ng mga gamit. Halimbawa, yung mga gamit ng baby, as much as possible, limited yung nakashow na gamit namin kasi family of 6, talagang marami pong ang gamit. Yun, nagliligpit talaga kami, nagtatago kami ng mga gamit-gamit namin. And ang daming tumingin. Start kami ng parang 6 o'clock and then matatapos siya ng 7:30 to 8. And ilang araw din yon, thrice a week. Ang daming tumingin, iba't ibang lahi, may Ukrainian na bagong dating, merong mga Indians, merong Canadians, and hindi ko pa masabing ibang lahi hindi ko sure. So, parang may Spanish din, kasi yung language nila. So, ang daming tumingin talaga kasi parang for 2 weeks ay tuloy-tuloy ang viewing sa aming apartment. And then, nung paalis na kami, na-turn over na yung apartment and then merong final walkthrough sa apartment namin bago i-turn over kay landlord. So, nag-ikot sila dun sa bahay ni landlord tsaka si husband. Buong bahay, chinek nila para talaga makita na maayos yung bahay before namin iiwanan. So, nung mga time na yun, wala nang gamit. Nakalipat na rin kami dito and it's like 2 days old na kami sa bahay. Pero pabalik-balik pa rin kami dahil sa nililinis pa rin namin. Although, meron kami kinuha na cleaners and nasa 250 or 300 ata yung binayaran namin. Pero ganun pa rin, nilinis pa rin namin bago nilinis ng cleaner. So, yun lang yung funny part. Bago talaga i-turn over din sa maglilinis, kailangan malinis din. Sobrang pagod din talaga. Kasi yung viewing pa lang, pagliligpit ng gamit, and then talagang aayusin ulit yung bahay for viewings for 2 weeks. Ayun, kaya nagkasakit din ako. Mahirap din talaga yung transition. Pero yun nga, gladly, ay nakalipat na sa aming new house. So, hindi na kami magre-renta and hindi na kami ma-end of contract sa aming every year. Kasi yung 1 year talaga pag nagre-renta ka, napakabilis lang.
napakabilis. And then kami, sa case namin, meron ding visitation ng aming landlord. Kaya, ayun, from time to time, pumupunta siya sa amin. It's like twice a year siguro, or parang every 6 months, ayun. So, pupunta siya sa amin and papasok talaga siya sa loob. Pero, natapos din naman. Pero, mabait naman yung aming landlord. Pero, yun nga, nagulat kami sa dami ng tumingin. Kasi, nandun lang din kami pagka may viewing sila. So, nakaupo ako sa sala, nanonood na lang ako doon, and kumakain ako doon. Drinks lang naman, tsaka chips. Ayun. Nakita ko at nakilala ko rin somehow kasi bumabati din yung mga viewers o yung mga prospect applicants. Ang dami, hindi kasi sa 2 hours or more than 1 hour na viewing, it's like 10 minutes allowance for each applicant. So, mabilis lang talaga. Itutour lang nila simula basement, papunta sa main floor. And then, sa second floor, dun sa mga rooms. So, 10 minutes lang. Pero, ang bilis ng transition. And then, hindi ko na rin talaga nabilang kung ilan, pero talagang madami. And you know what, guys? Yung napili niya sa mga nag-apply, ayun, ay mga Pinoy po. Ayun. Pinoy na family, yung kanyang napusuan. Ang sabi lang sa amin ni landlord, nung ito-turn over na namin yung bahay, nung nag-tour nga sila for the last time, na-inspired daw siya sa mga Pinoy. It was so nice na na-appreciate niya tayong mga Pinoy. And yun lang naman din talaga ang lagi niyang sinasabi, na gusto niya na maalagaan yung bahay niya. So, ayun, nakwento ko na dati, dumating din siya as international student. Tapos, hanggang sa naging, hindi ko alam kung citizen na siya, pero mukhang matagal na rin talaga. Meron na rin sigurong decade. So, ayun, business na lang nila tong townhouse na aming naging apartment dito sa Edmonton. And it was funny yung experience namin kung paano nga namin nakuha tong apartment na ito. Siya yung mismong kumuha sa amin. So, siya yung mismong nag-follow up kung gusto naming rentahan yung kanyang apartment. Kasi hindi pa kami decided nun dahil walang room si husband para sa kanyang office. Kaya hesitant kami. Pero pagdating sa physical appearance, sa location, and bago-bago lang kasi din siya modern look na, tsaka bago din talaga yung bahay, and makikita mo na naalagaan din. And maganda yung pwesto niya, ang lapit lang sa superstore, may walking distance. And sa lahat actually, kasi may katabi na siya mga establishments doon, nandun yung Winners, Dollarama, mga fast food, marami talaga, tsaka clinic. So, hindi rin talaga naging mahirap sa amin yung adjustment doon sa new apartment namin sa Edmonton. Kasi ngayon, galing kami ng Calgary, tapos yun, diretso na doon sa apartment namin na yun. And then, sa biyaya ng Diyos, ay nakalipat na kami after sa Edmonton, yan, dito sa aming new house. Nakakatuwa na Pilipino yung pinili ng aming landlord.